Pero guys, wag nyo pong akalain na walang balak sumabay ang Isuzu sa electrification. Kasi very active po sila na nagve-venture ngayon patungo sa EV at hybrid. Actually, meron na nga pong Isuzu D-Max EV. Sa panahon natin ngayon, pag automotive ang pinag-uusapan, lalo na sa social media, para bang palagi na lang mga EV at saka hybrid ang topic. Mga tungkol sa battery range, charging issues, autonomous driving, at kung ano-ano pang mga features. Napapansin nyo ba na pagka ganyan na ang tema ng kwentuhan, marami kayong maririnig na mga brands, especially yung mga galing sa China. Pero malabo na marinig nyo yung pangalan na Isuzu. Kaya ang tanong ay relevant pa ba ang Isuzu sa panahon ng EV at saka hybrid? Ang sagot ko po dyan ay dahil nandito tayo sa Pilipinas, oo naman, very relevant pa ang Isuzu. Kasi guys, unang-una, hindi naman po lahat ng mga sasakyan na nakikita natin sa kalsada ay pang personal o kaya naman pang family use. Kadalasan kasi pagka nagkukwento nga tayo tungkol sa sasakyan, ang nasa isip natin ikwento yung sasakyan natin o yung sasakyan ng mga kakilala natin, kung alin yung mga pinaka-modern at pinaka-maraming high-tech features. Pero guys, ang automotive industry kasi ay hindi naman tungkol lang sa mga personal or family use na sasakyan. Baka kasi nakakalimutan nyo, hindi tatakbo ang ekonomiya ng isang bansa kung walang mga delivery trucks, cargo trucks, refrigerated trucks, fire trucks, at iba pang mga utility vehicles. Tama naman na mayroon ding pangpamilyang sasakyan ang Isuzu. Andyan po yung kanilang pick-up na D-Max at saka yung SUV nila na MU-X. Pero guys, sa totoo lang, ang bulk ng sales ng Isuzu ay hindi naman po dyan nanggagaling. Kung hindi doon sa kanilang mga diesel-powered trucks. Kasi dyan talaga kilala ang Isuzu sa diesel engine. Pagdating doon sa mga sasakyang magtatrabaho at gagawa ng mga bagay na mabibigat, mas practical pa rin talaga ngayon yung lakas at saka torque na kayang ibigay ng isang diesel engine. Kahit na sabihin nyo pa na malaki na ang in-advance ng battery technology ng mga EV, sa ngayon po ay hindi pa rin yan kayang tumbasan yung practicality, yung convenience at saka dependability ng isang diesel engine pagdating sa mga hakutan, hilahan, kargahan at yung pagbiyahe ng mga malalayong lugar. Imagine nyo guys yung mga trucks, halos araw-araw po yan bumabiyahe. Madaling araw po yan aalis, tapos gabi na gumagarahe. Pagdating ng kinabukasan, madaling araw ulit yan aalis and so on and so forth. Biyahe lang yan ng biyahe ng ilang daang kilometro araw-araw. Sa palagay nyo ba sa current stage ng battery technology natin ngayon at saka yung availability ng mga charging stations, possible ba yung gawin ng isang electric powered truck? Lalo na kung dito gagamitin sa Pilipinas. Kung private truck owner ka at mayroon kang maliit na pangsariling business, posible siguro yon. Pero doon sa mga commercial operators, malabo po yan. Kasi guys, sa isang malaking truck, natural na mas malaki ang battery ilalagay dyan kung sakali mang gagawin niyang EV. At yung mas malaking battery na yan, syempre, mas matagal din niyang i-charge. At para sa mga commercial operators ng trucks, kapag mas matagal nakahinto yung mga trucks nila, mababawasan yung pwede nilang kitain. Samantala, kung ang fleet mo ay puro diesel trucks, magpapakarga lang yan sa pinakamalapit na gas station at ready na ulit siyang bumiyahe ng malayo. Kung nasa Metro Manila ka or sa mga major cities, madaling isipin na pwede ngang mag-EV. Makakatipid ka talaga sa fuel consumption, lalo na kapag matraffic. Tapos marami-rami ng mga charging stations. Sa ganyang senaryo, kaya mo talagang talunin ang isang diesel engine. Lalo na't mahal ang per liter ng diesel ngayon. Pero sa mga maraming provinces ng Pilipinas, dyan nyo makikita yung mga malalawak na agricultural areas, mga mining areas, mga quarry, at mga large-scale constructions kung saan gamit na gamit ang mga sasakyang naka-diesel engine. Kaya dyan nagiging very relevant ang Isuzu. Kasi guys, ang Isuzu ay hindi naman talaga lifestyle or luxury ang focus nila. Mas nakafocus po sila doon sa work. Yung mga sasakyan nila ang papasok sa isip mo pagka kailangan mo ng sasakyang durable, dependable na isasabak talaga sa mga trabaho. At syempre, i-consider mo din dyan yung availability ng parts at kung may malapit ba na dealership kasi syempre dumadating sa sasakyan yung nasisira
So pag ang gamit mo ay isang Isuzu diesel na pangtrabaho, hindi mo yan poproblemahin. Totoo po na marami na rin mga nagsulputang mga Chinese brands na mga diesel trucks. Mas mura, mas high-tech, pero syempre hindi lang yan dapat ang inokonsidera. Kailangan din kasi i-consider yung magkano naman ang gagastusin ko habang ginagamit ko yan. Mas fuel efficient ba yan? Mas matibay ba yan? Kapag yan ba ay nasira, mayroon ba akong pyesang mabibilhan agad? Tapos kung gusto ko nang ibenta yan, may bebenta ko pa ba yan nang may magandang resale value? Siguro kung isa lang ang truck na kailangan mo, hindi na siguro masyadong maglalayo yung difference ng gastos. Pero kung ang business mo ay nangangailangan ng maraming units, ang bawat litro ng diesel na matitipid mo at yung bawat pyesa na masisira sa araw-araw na paggamit, lahat po yan kapag pinagsama-sama mo at marami yung unit na hawak mo, dyan mo marirealize na malaki rin pala ang difference. Pero guys, huwag nyo pong akalain na walang balak sumabay ang Isuzu sa electrification. Kasi very active po sila na nagve-venture ngayon patungo sa EV at hybrid. Actually, meron na nga pong Isuzu D-Max EV. Yan po ang first all-electric production pickup ng Isuzu. Powered po yan ng 66.9 kW battery pack at dual motor. Naka 4-wheel drive system din po yan na may 176 horsepower at 325 Nm of torque. 1 ton payload po ang capacity niyan at 3.5 ton naman ang towing rate. Hindi lang po yan kasi ongoing ang development plans nila para sa mild hybrid at plug-in hybrid pickup and SUVs na idadagdag sa mga line-up nila. Kaya nga lang guys, sa ngayon sa selected European countries lang available muna itong Isuzu D-Max EV. Dito po sa atin ay hindi pa yan available. Pero pasasaan ba at darating din dito yan. At sa mga darating na panahon, sigurado maglalabas din sila ng mga hybrid versions ng mga SUVs at pickups nila. Kasi whether we like it or not, ang electrification ng mga sasakyan talaga ang magiging future ng automotive. So guys, I hope na na-enjoy nyo itong konting kwentuhan natin. Kung meron po kayong mga gustong idagdag, ay pwede nyo pong ilagay sa comment section natin sa baba. Huwag nyo lang pong kakalimutan mag-like at saka mag-share. Muli, ito po si Kuya Mikmik na nagsasabing palagi kang lamang pag marami kang alam. Bye-bye!